na yung ating ginawa, my guys. Napakagandang tignan. Shout out pala sa iyo, Ecclesiastes Torina from Masbate. Salamat po sa panonood. At sa iyo rin, Flor de Lisa Imong. Salamat din po sa panonood. At sa iyo rin, P. Ordaya. Salamat po sa panonood. At sa iyo rin, Mavic Lopez from Sursogon. Salamat po sa panonood. Yung iba guys ay dito na lang sa screen. At sa hindi pa ako kilala guys, ako pala si Razky Tutorial. Nagtuturo ako dito ng table skirting, napkin folding, towel folding at iba't iba pang tutorial. At ngayon, wag na natin patagalin. So pumunta agad tayo sa ating tutorial. So katulad pa rin ng dati guys, lalagyan muna natin ng takip dito, pero dito tayo sa harap mag-design or magpi-pleats. Pinin lang siya natin dito at saka rito, pero dito tayo magpi-pleats sa harap. Ayan, dito na tayo guys, gagawa na tayo ng pleats. So paano ba yung gawing pleats na yan? Napakadali lang guys. Ito yung roller natin. Ayan, dito sa kanto guys is gagawa tayo ng dalawang pleats na tig 3 inches bago tayo dito pupunta sa ating mga knife pleats design. So lalagyan muna natin dito sa kanto para maganda tignan. Iganyan lang natin yung ating tela. So 3 inches yung laki ng pleats na gagawin natin. Ayan, papunta rito, roller natin. At dito sa 3 inches, yung katapat ng 3 inches is dudukutin natin. Ayan, pag ganyan, pabalik lang. Ayan, tapos ipin natin siya dito sa katabing pin na pinin natin. So yung pagpin guys, itusok natin siya, tapos ilabas yung dulo, tapos ibabaon natin sa ilalim para walang makitang dulo, kasi pangit kasi pag mayroon nakausling dulo. O ayan, nagawa na tayo ng isa. 3 inches po ito guys. So isa pa. So 3 inches, yung katapat ng 3 inches, dudukutin natin. Ayan ha, katapat ng 3 inches. Babalik natin dito. Tapos, hahawakan natin. Tapos, ipin na natin. Ayan, yung pagpin, patusok, palabas yung dulo, tapos pabalik sa loob. So sa mga beginners dyan, ganyan lang po kadali yung mag-pleats ng open pleats. Ayan, so hindi makikita yung dulo ng pin natin. Yan, dito na tayo dito banda sa harap. Dito gagawa na tayo ng knife pleats design. So paano ba yung gawing knife pleats na yan? So napakadali ulit guys. Gawin ito, isa ito sa madaling gawin na design na table skirting. Ayan, papunta rito is 5 inches kasi 5 inches yung laki ng pleats na gagawin natin na knife pleats. Ayan, papunta rito 5 inches, tapos ipin ulit natin. Ayan, so itusok ulit natin yung pin. Ayan, sa mga beginners dyan guys ha, ganito yung pagpin. Ayan, medyo dito talaga siya sa ibabaw, so halos wala ditong space dito sa ibabaw yung pagtusok natin ng pin. So nakaganyan yan. Ayan, tapos yung pagpin natin is patayo talaga yung pin. Pag ganyan, mamaya i-close up natin para makita yung maigi. Pag ganyan, tapos palabas na yung dulo. Okay lang yan nakalabas yung dulo guys, kasi ibabalik natin yung tela. Pag ganyan, matatakpan naman siya. O, ayan. So, wala makikitang dulo niyan. So, ayan. So, ito na. Nagpin na natin. So, yung tela natin ay ibabalik natin at ipin natin siya ulit dito sa katabing pin. So, ganyan lang natin guys, oh. Ayan, babalik lang. Ayan. Tapos, ipin natin siya dito sa katabing pin. Ganyan lang sa mga beginners dyan. Ayan. Tapos, ipin ulit natin. Katulad ulit dito yung pagpin natin. Pagpasok natin, tusok natin siya, tapos palabas yung dulo dito sa harap. Kasi matatakpan naman siya. O, ayan, diba? Napakalinis tignan. Ayan. At beginners pa lang, pag natutunan mo ito is maganda tignan yung kalalabasan ng table skirting mo. Ayan. So, dito guys ay i-close up natin. Pero, unahan ko kayo guys muna. Baka malito kayo. Ayan. Diba? Nagsukat tayo dito ng 5 inches. Papunta rito. Tapos, pinin natin. Binalik natin yung tela. Pinin ulit natin. Dito naman guys is ganun pa rin yung proseso niya. Para ka na lang rin nagsisimula. Ganyan natin yung ating tela. Ating roller, tapos punta rito is 5 inches. So ito dito muna ipipin. So ganyan, at ipipin na natin dito. Tusok natin, tapos palabas yung dulo. So ayan, ganyan na yung itsura nya. Tapos ibabalik ulit natin dito. So ganyan ulit natin. Ayan yung tela ay ganyan ulit. Pabalik-balik lang kasi itong tela guys, pag ganun lang. So ayan, tapos ipin ulit natin siya dito sa katabing pin. Ayan. So, magkatabi ulit sila dito. Ayan. Ganun pa rin yung pagpin niya. O, diba? Patusok at palabas. So, ayan. Ganun lang, guys. O, dito naman, iurong natin ulit yung ating
roller, tapos sukat ulit tayo dito ng 5 inches katulad dito, tapos ipin ulit natin, ibalik ulit natin yung tela. So ganyan lang po kadali. So i-close up muna natin yung camera kung paano ba natin pinin, baka mayroon pang naguguluhan dyan kung paano pa talaga natin pinin ito. Dito na tayo guys, ito na yung roller natin. So napakadali lang ipin ito guys. Sukat muna tayo dito ng 5 inches, tapos saka natin pinin, saka natin ipipin. Ayan, so ganyan lang guys yung pagpin. So kung napapansin nyo guys, yung pin natin is medyo nandito talaga siya sa ibabaw ng tela. Ayan, halos wala ng space dito. Kasi maganda tignan pag nakaganyan. So hindi nakaganito guys. Hindi nakaganyan. Ayan, malaking space dito, hindi po nakaganyan. Dapat dito talaga siya sa bandang ibabaw talaga ng ating tela. Pag ganyan. Tapos, tsaka natin ipin dito sa tablecloth natin. So, ayusin lang natin. So, ganyan. Tapos, tusok natin kasama itong tablecloth. Tapos, ayan, palabas lang natin yung dulo dito, pabalik. Ayan, matibay na yan. Kahit maano yan ng bata, ay hindi na yan masisira agad. So, ganyan lang. So, ayusin muna natin kasi medyo nakalaylay siya. Ayan. So, hilahin natin kaunti. Ayan. So, hindi na yan masisira guys. At yung tela ulit guys, ay ibabalik ulit natin. So, dito ulit sa katabing pin. So, pag ganyan, pabalik-balik lang talaga ito guys. Ayan. Tapos, ipin ulit natin. Ayan, ito yung pin na kabila. So, dito natin sa tabi ipipin. Kasama ulit itong tablecloth natin. Sa pagpin, ayan, nakatusok silang lahat. Kasama itong tablecloth. Tapos, yung proseso natin, ilabas natin yung dulo dito sa labas. Oh, ayan. Napakadali lang, di ba? Oh, pag ganyan na. So, dito sa kabila guys, ay ipapass forward na lang natin para madali tayong matapos. Tapos na nating ma-pleats lahat. So dito guys, ayan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung pagkapin natin. Napakalinis tignan. So ayan, napakatuwid tignan. No? So dito guys, ay naglagay ulit tayo dito ng dalawang open plates na katulad dun sa kabila. At dito naman guys, kasi yung mesa natin ay hindi talaga tukma sa ating sukat sa table skirting. So dito guys, ayan o, kung napapansin nyo is 5.5 na siya, hindi na siya 5 inches. So nag-adjust na lang tayo dito kasi pag i-ano natin yung 5 inches talaga is mayroon pa siyang susobra na 3 inches. So gumawa na lang ako ng paraan. So dito guys ay linakihan ko na lang rin kaunti katulad dito sa kabila. So hindi na yan halos mapapansin. So hindi na yan mapapansin guys. Ayan. So dito guys linakihan lang natin. So dito na tayo sa ating next step. Dito sa baba. Ayan, dito naman tayo guys. So dito sa unang plates na ginawa natin na open plates na dalawa ay pagsamahin lang natin ito. Itong dalawa. Ganyan lang natin. Dadangkalin natin kasi 8 inches yung sukat papunta dito. Ayan. So ito yung pin. So tutusukin lang natin silang dalawa pag ganyan. So nakaganyan, naka-horizontal. Tapos ibalik natin yung dulo ng pin pag ganyan. Tapos pabalik sa loob. So ayan, so walang makitang dulo. Pag ganyan yung itsura niya. Ayan. Tapos dito sa ibabaw guys ay papasok lang natin siya, itong dalawa. So ganyan na yung itsura niya dito sa gilid. So dito naman tayo sa ating knife blades design. So dito guys ay magsukat ulit tayo na katulad dito. So 8 inches ulit. Lalagyan muna natin ng palatandaan. Ganyan. So dito ulit palatandaan para hindi tayo maligaw. Ito naman. Ayan. Tapos dito guys, yung katapat nito ay luluputin natin hanggang makaabot tayo dito sa palatandaan. So pag ganito lang guys. Yan, yung katapat niyan papunta rito. Yan, tutupi-tupiin lang natin na parang pamaypay. Ayan, hanggang makaabot tayo dito sa ating ginawang palatandaan. So, pag ganyan na. Tapos, ipin natin silang lahat yung natupi natin. Yan, pag ganyan, patusok, paibabaw. Tapos, pabalik sa ilalim. Ayan, nakatusok na, nakalabas na yung dulo. So, hindi na yan matatanggal. Ayan. Matibay na po yan. So, ganyan lang po kadali. O, diba? Natuwa na tayo ng isa. So, dito guys, yung technique natin dito is ito yung uunahin muna natin itong sa gilid. Tsaka tayo proceed dito kasi maliligaw tayo dito. So, baka matabingin na yung gawa natin. So, dito muna tayo. I-alternate muna natin. Tapos, ito na yung kasunod. So, dito muna tayo. So, ganun pa rin yung posisyon niya. Katulad rin dito. Yan. So, tupi-tupiin lang natin. Hanggang kaabot tayo dito sa dulo. Yan, sa palatandaan natin. So, pin natin silang lahat. Ibalik natin yung tela, yung pin. Yan, palabas na. So, ganyan na. Tsura niya.
Yan. So, dito naman tayo. Yan. Dito guys, madali na lang hanapin. So, ganyan lang natin yung ano niya. So, gitna na yan. Pag ganyan. Tapos, yan na yung susundin natin papunta dito. So, hindi na ito matatabingin yung mga ginawa natin ng mga helpful design. Yan. Tutupi-tupi lang natin guys na parang pamaypay. Yan. Tapos, ayan, nakaabot na tayo dyan. Pipinan natin silang lahat. Yan. Susukin natin. So, pag nakalabas na yung dulo, pabalik sa ilalim. Palabas. Yan. So, ganyan na yung itsura niya. So, ayan. Pantay na pantay siya. Na yung ating ginawa, my guys. Napakagandang tignan. At ayan guys, natapos na tayo. Ganyan na yung itsura niya. So, napakadali lang gawin pero napakaganda tignan.